Sa iba pang balita, inilabas ng ilang transport sector ang ebidensyang hawak nila laban sa Regional Director ng LTFRB Region 3 na sapat daw para makasuhan ito. Kabilang sa mga ebidensyang ipresenta nila ang ilang screenshot na nagpapatunay na may anomalya sa loob ng ahensya at ang pera kapalit ng mabilis na proseso ng mga dokumento. Narito ang report ni Ella Corazon. Kinondena ng ilang leader ng Transports Group ang nangyayaring katiwalian sa loob ng LTFRB Region 3 sa pamumuno ni LTFRB Director Richard Albano na anilay matagal nang nangyayari sa loob ng ahensya. Isiniwalat ngayon ng ilang transport leaders ang mga inipong ebidensya laban kay Regional Director of Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Region 3, Police General Richard Albano, kaugnay ng mga umano'y korupsyon, conduct unbecoming, grave abuse of discretion at irregular na recruitment sa loob ng LTFRB Region 3. Pinangunahan ni Lawyer for Commuter Safety and Protection or LCSP, President Attorney Ariel Linton, katuwang ang ilang transport leaders na si Transport Leaders Danilo Yumol at stakeholders of Region 3 ang pagsisiwalat sa mga umano'y anomalyang nangyayari sa loob ng ahensya. Ayon kay Transport Leaders Danilo Yumol, isang video at screenshots mula kay Fatima Guadzir ang kanilang natanggap na nagpapakita na si Inspector Richard David ay tumatanggap at nagre-review ng mga dokumento at umano'y pangangakuan ng approvals within this week basta't may kapalit na pera para sa prosesong gagawin ng hindi na dumadaan pa sa TNCs. Yung applicant po ng TNBS, dyan po sa Region 3, nakipag-uusap po siya sa isang kawani ng LTFRB na tao po ni Adi Albano na kung saan tinatanong po, makikita nyo yung orange na folder sa mesa ni Richard David. Makikita nyo, nag-uusap sila kung paano po yung pagpasok. Tapos po, maya-maya, nung magkasundo na, pumunta po sila sa parking area. Makikita nyo po yung susunod na video. Sa parking area po, makikita nyo, ito po, sasakyan po ni Richard David to, kawani po ng LTFRB, bubuksan po niya yung sasakyan, palalagay po yung 2 bugkos, sa more or less siguro nasa 200,000 sa compartment ng sasakyan ni Richard David na kung saan nagkasundo sila kung magkano ang ibibigay. Dagdag pa ni Yumol, tauhan ni Regional Director Albano si Richard David na nagre-recruit ng mga TNVS applicants sa loob pa mismo ng LTFRB Region 3. The command responsibility at chain of command sa opisina nangyari at sa parking area within the vicinity of Office of Regional Director, imposible pong tatanggap siya ng applicant nang wala siyang basbas. Lumabag umano si David sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code of Administrative Code of 1987 at Supreme Court Jurisprudence. Matatandaan na nakapaghain na ang grupo ng reklamo noong November 21 at 24, 2025. Kabilang sa mga ebidensyang hawak ng mga ito ang video at screenshots messages na nagpapakita ng umano'y korupsyon, testimonya at affidavit ng mga operator at mga litrato ng recruitment na nangyayari pa mismo sa loob ng LTFRB. Bukod pa rito, binigyan din rin ng mga ito na malinaw sa Board Resolution No. 321 na may 650 TVS slots para sa lahat ng ruta sa Region 3. Ngunit 250 slots lang ang inilabas at ginawang Pampanga to any point in Region 3 ang sakop. Naiwang to be announced ang Tarlac at Bulacan nang walang inilalabas na dahilan o batayan. Malinaw daw na lumabag ang mga ito sa transparency, uniformity. Direktibang sentral, lahat ng application ng TNBS dadaan sa mga otorisado accredited na TNC. Bakit yung mga TNC binanggit ko walang naipasok kahit isa sa 100 web? E di, kasi po hindi nyo na itatanong, TNBS operator ako. May isang po yung aking unit. Maliban sa PUJ, nung pandemic po, dahil kailangan yung TNBS nun, nag-skip ako. Ngayon, talaga pong iba verbally na si former Secretary Vince, sinabihan niya si former Chairman Cuadres na gumawa ng paraan. Naglabas po sila
ng PR 321 stating na mayroong slot na 650. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. 650, tandaan nyo po, 650. Plus yung 112, ilan na? Pero bakit po yung dami na yon 250 lang, 50 per slot ng 5 TSC. Ang patuloy na nangyayaring korupsyon sa loob ng LTFRB ay nagdulot daw ng pagkalugi sa mga operators, unfair competitions, delay sa processing, paghina ng interes sa legal na TNVS participations, pagkawala ng tiwala sa LTFRB, at prejudice sa riding public ng Region 3. Samantala, nanawagan rin ng grupo ng immediate preventive suspension o temporary relief kay LTFRB Region 3 Director Police General Richard Albano. Hinihiling ng grupo na magkaroon ng malinis at partial na investigasyon, proteksyon sa mga testigo, integridad sa filing process, pag-iwas sa mga posibleng dagdag pang pang-aabuso sa sektor ng transportasyon. Para sa Euro TV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.